Napakalupit. Umiti ng bahagya ang lalaki sa tabi niya at sinabi, eksakto, 0.06 segundo. Swerte pa rin na walang nangyari na hindi inaasahan. Nagtatakang inikot ni Dan ang ulo, habang ipinapaliwanag ng lalaking iyon, batay sa mga kalkulasyon sa kanya, iyan ang karaniwan niyang time acceleration magnification sa karamihan ng mga kaso. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na mas mabilis siya kaysa sa nakaraang kalkulasyon. Ano ang ibig sabihin nito? Umiti siya ng bahagya at nagtanong, ngayon, maaari mo na bang sundin ng maayos ang mungkahi ko? Hindi agad sumagot si Dan kundi sinabi, una sa lahat, mag-drive na muna tayo. Tutal, hindi tayo pinapayagang huminto sa Italy. Sa mga kalsada ng lungsod, mga taong naglalakad. Sa ilalim ng lupa, mga tubo na puno. Isang boses ang narinig, pakinotis, ang experimental miniature model ay opisyal na bukas mula 9 oras ng umaga. Mga department, mangyaring maghanda ng maayos. Isang lugar na may mga modernong kagamitan ang lumitaw. Narinig ang anunsyo, ang temperatura ng world number 1 ay papasok sa experimental stage. Luli at ang mga kasama niya ay pumasok habang nagpapatuloy ang pagpapakilala. Ang klima ng world number 1 ay papasok sa experimental stage. Ang light source ng world number 1 ay tapos na sa pag-check. Sa loob, lahat ay nagtatrabaho. Nang makita siya, lahat ay lumingon at sumigaw, boss. Dumating na si boss. Ngunit habang nagdududa ang iba, iyan ang boss namin. Napakabata pa pala. Labas sa aking inaasahan. Isang boses ang pumutol sa kanilang usapan, huwag na kayong magdaldal. Mukhang medyo nagulat si Luli, ito ba ang pinaka-orihinal na anyo ng ating Earth? Tumango si Hao Gaoming bilang pagpaliwanag, hindi nagkamali. Ang buong laboratorio sa Italy ay mailibu-libong researcher na, batay sa kasalukuyang archaeological materials, kayang bumalik sa eksaktong panahon ng dating estado ng kontinente at gayahin ang kapaligiran noong panahong iyon. At sa susunod na bahagi, kukontrolin namin ang paggalaw ng kontinente upang suriin ang epekto sa ebolusyon ng organismo. Humimig ng si Luli, nagdududa. Nagpatuloy si Tangli, handa na po ang lahat ng department. Magsisimula na po ang prokaryotic organisms. Sir, hinihiling ko po sa inyo na pumunta rito, sa time chamber ng miniature world number 1, upang simulan ang operasyon ng mundo. Umiti si Luli ng may pagkapilyo, nasiyahan, Jeff, naiintindihan ko. Bigla, isang ibang boses mula sa malayo ang tumawag, ngunit may isa pa pong bagay. Ipinaliwanag ni Tangli, bagaman ang bakterya ay mahalagang bahagi rin na bumubuo sa mundo, alam din ninyo na lahat ng bagay sa miniature world ay dumaan sa proseso ng mahigpit na kalkulasyon ng ratio. Maaari ring sabihin na ang pagpasok ng anumang maliit na elemento sa totoong mundo sa isang kapaligiran na may pinabilis na oras ay maaaring magbago sa estado na hindi natin matukoy. Kaya, ang damit na suot ninyo ngayon ay baka hindi. Bago pa matapos magsalita, hinaplos ni Luli ang kanyang baba, nilinaw ang kanyang lalamunan. Sa laboratorio, narinig ang tunog ng zipper. Si Luli ay nakasuot ng protective gear. Pagkatapos, narinig ang boses mula sa malayo, sige, handa na po ako. Maaari na po kayong magsimula, sir. Nagsimula siyang magbigay ng direksyon, sir, ang incubator sa harap po ninyo ay konektado sa underground miniature ocean na may volume na 420 cubic meters. Mas malaki ito ng ilang beses kaysa sa domestic version. Upang maging maginhawa sa inyong operasyon, kailangan nyo lang i-apply ang time acceleration sa Petri dish. Pagkatapos, ang buong miniature world ocean ay makakakuha ng parehong acceleration. Nakahawak si Luli sa kanyang baywang, bumubulong, tungkol sa time acceleration, hindi ito nagbigay ng limitasyon sa volume target. Si Tangli sa labas ay nag-aalinlangan. Nagtaka din si Hao Gaoming sa tabi, ha? Wala. Narinig ito, nagsalita si Tangli ng may paninisi, Old Hao, hindi ba't sinabi mo na pinili mo na ito at kinumpirma ni Sir? Nautal siyang sumagot, o hindi ko tinanong di. Hindi napigilan ni Tangli na mang-asar, alam mo ba kung gaano kamahal itong equipment na ito? Isa ka talagang henyo, Old Hao. Walang magawa si Luli. Nagsalita siya upang pigilan, hindi nyo kailangang bigyan ng pansin ang maliit na bagay na ito. Magmadali kayong ibigay ang resulta. Tutal, hindi maganda na patagalin pa ito ng ganito.
Nakakrus ang mga braso ni Tang Li sa dibdib at sinabi, nagsisimula na ang prokaryotic organisms. Si Hao Gaoming, na nakatayo sa tabi, lumingon ng may pagkagalit. Isang kamay ang nag-operate sa computer. Narinig ang boses, magsisimula na ang countdown. Magsisimula ang incubator. Naglalabas ng puting usok kasama ang mga tunog ng countdown, 1-0, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Time acceleration. Sa ikalawang segundo, lumitaw ang kidlat. Sa huling segundo, ginamit niya ang orasan upang ipamalas ang kanyang kakayahan, 100,000 beses. Mula sa incubator, lumabas ang malakas na electric current. Pagkatapos, ang malambot na ilaw ay unti-unting nagtipon sa isang lugar, naging isang nagniningning na bola. Iniunat ni Luli ang kanyang kamay, seryoso ang kanyang mukha. Ang paggalaw ng asul na agos ay sumunod sa kanyang mga salita, nagsimulang gumalaw, naging isang uri ng halaman. Sa office, lahat ay nagmamadaling nagsalita, bilisan nyo. Tingnan nyo. May reaction na. Lumitaw na ang organic life. Naku! Si Tang Li, nanlaki ang mata, may bahid ng kasiyahan. Naisip niya, oxygen. Nagsimula na itong mag-divide ng malaking dami ng oxygen. Lumitaw ang idyakaran biota macrophages. Umiti si Tang Li ng bahagya, nasiyahan, ang life reaction ay napakakagilagilalas. 100,000 beses na ebolusyon. Parang nanonood ng totoong dokumentaryo. Pagkatapos mag-isip, nagsalita siya, loser, talaga namang gumawa kayo ng bagong mundo. Masaya namang sumagot si Hao Gaoming, ngayon, ang experimental simulation ay malapit nang ubusin ang edyakaran organisms. Oras na para lumitaw ang bagong species ng organisms. Ang mga uri ng organismo na ito ang siyang ninuno ng kasalukuyang Earth organisms. Noong panahong iyon, nasa karagatan lamang ang mga organismo. Ang bagong organismo ay punong-puno ng vitalidad. Ang kontinente ay isang liblib na lugar lamang. Ang mga hayop ay lumitaw kasama ang paliwanag, ang mga nangingibabaw sa karagatan noong panahong iyon ay malalakas na arthropods, tulad ng mga trilobites at anomalocharis. Habang ang ninuno ng tao ay isang maliit na isda lamang na hindi gaanong mahalaga. Ang anino ng tao ay tumama sa tuyong lupa habang patuloy na umalinggaw ang mga salita, ang unang halaman sa lupa. Sila ay nagpapabuti sa kapaligiran ng lupa upang magbigay ng kondisyon para sa ebolusyon ng mga nilalang sa dalampasigan sa hinaharap. Narinig ang mga salita sa silid, Sir, susunod, dapat na tayong magpatuloy sa susunod na yugto. Tuwang-tuwa na sinabi ni Tang Li ang paglahok ng tao sa ebolusyon. Habang nagtaka si Luli, paglahok ng tao sa ebolusyon. Masaya siyang tumango. Sa dalawang dulo ng susunod na hakbang, bawasan ang temperatura ng buong miniature world mula 5 hanggang 10 degrees Celsius. Muling nagsalita si Luli nang nagdududa, sandali. 5 hanggang 10 degrees ng totoong mundo. Kung ilalagay sa miniature world. Tumawa si Tang Li ng tuso at nagpatuloy, agad-agad, hindi nagkamali. Ang tinatawag na paglahok ng tao ay tayo ay gayahin ang unang eksperimento, sirain ang lahat ng nilalang sa ilalim ng niebe. Narinig ang mga boses, sa ilalim ng interbensyon ng tao, karamihan sa mga nilalang sa miniature world ay nalipol. Eksakto ang tawag dito ay ang extinction of life na mayroon sa miniature world number 1. Sa pamamagitan ng screen, nag-uulat si Tang Li, maaari kayong manatili upang tamasahin pa ang malamig na extinction o lumipat sa susunod na yugto. Naghihintay kami ng inyong utos. Sa sandaling ito, humimig ng kides, si Luli, nag-iisip, pagkatapos ay ngumiti ng bahagya at nag-utos, direktang simulan na. Ang mga staff ng research room ay nagsalita, restarting temperature control system. Restoring sample load. Restoring world number 1 ecosystem. Sample life restored. Nagsalita si Tang Li, susunod, sasalubungin natin ang unang mga vertebrates sa lupa. Ang bulaklak ay unti-unting bumubuka at naging maringgal sa kagubatan sa ilalim ng bundok. Ang malambot na ilaw ay pumasok. Sa ilalim ng dagat, mabilis na lumalangway ang mga isda na may mga salitang narinig. Ang mga isda ay nagsimulang kusang loob na umaatake sa lupa, nag-evolve sa mga amphibians dahil hindi sila makakaligtas ng ganap ng walang tubig. Pagkatapos ay naging mga reptilya na makakasalba sa lupa. At ang unang mga master sa kagubatan ay ang mga arthropods. Nagkaroon ng mahabang labanan. Pagkatapos ay nagsimulang bumuo ng bagong ecosystem.
Lumitaw ang larawan ng mapa ng kontinente. Naisip ni Luli muling simulan. Interbensyon ng tao. Pagkatapos ng ilang volcanic eruptions at tsunamis, muling naghanap ng extinction ang miniature world. Malawakang extinction ng organisms. 70% ng mga nilalang sa ilalim ng dagat at 70% ng terrestrial vertebrates ay nalipol. Ngunit, pagkatapos ng bawat extinction, magbibigay ito ng bagong sigla sa mundo. Tumawa ng bahagya si Tangli, mga reptilya. Ang mga lord ng bagong mundo ay isinilang. Narinig ito, hindi siya sumagot, nalugmok lamang sa pag-iisip at katahimikan. Ang anino ng isang malaking dinosaur ay dumaan sa kagubatan. Kasabay nito, ang isang maliit na hayop ay mabilis na tumakbo sa ilalim ng lupa. Agad na tumayo si Tangli at nagmamadaling nagtanong, "Iyan. Iyan ang ni." Hindi rin napigilan ni Hao Gaoming na magulat. Sumagot siya, "Totoong hayop. May tuturing na ninuno ng mga mamal." Nagsimulang magsalita ang katabi niya, "Old Hao, oras na. Handa na ang meteorite impact." Nagbigay si Tangli ng utos, sundin ang mga hayop na iyon. "Talaga? Kailangan nating protektahan sila ng maayos." Nagmadaling sumagot ang staff, "Opo." Nagtanong sila, "Old Dang, sinimulate na natin ang malawakang extinction, bakit kailangan pa nating makialam?" Bigla, isang boses ang narinig, "Iyan ang randomness." Ang taong nakaupo sa harap ng computer ay nalilito, "Boss." "Boss?" Nakatayo si Luli sa laboratorio at nagpatuloy, "Ang randomness ng organismo ay umiiral sa ganitong sakuna ng malawakang extinction. Hindi paano man, hindi ito maaaring palakihin upang magbigay ng kondisyon para sa pagsilang ng human species na palagi nating gusto. Kailangan nating tiyakin na ang kasaysayan ay umandar sa tamang landas, tulad ng pag-remake ng isang pelikula. Upang makamit ang kamanghamanghang resulta, kailangan nating kumilos sa mga mahalagang punto. Kaya, anumang may kinalaman sa randomness ay kailangang alisin." Humimig ng set si Luli at sinabi, "Naisip ko ang isang kawili-wiling bagay. Hindi ko alam kung sa malayong kasaysayan ng Earth, mayroong ganoong klaseng pagmamasid at pagsasaliksik ng lumikha sa itaas, sa kawalan." Nagsalita si Luli, "Ang ating pagsilang, hindi kaya resulta rin ito ng interbensyon?" Ang maliit na hayop sa likod ng mga puno ay tahimik na nakatingin sa lahat ng nangyayari. Mula sa langit, bumaba ang mga piraso ng meteorite. Tinaas ng hayop na iyon ang tingin, pagkatapos ay lumingon at tumakbo. Mabilis itong tumakbo ngunit biglang lumingon. Nahulog ang meteorite, nagdulot ng malaking impact sa lupa, bumuo ng malalaking pagsabog. Maitim na usok ang lumipad, nakatakip sa paningin. Bigla, isang modernong kagamitan ang lumutang sa ibabaw ng ulo ng daga at nagbigay ng sinagnang ilaw sa kanya, na nagpatigil sa kanya ng bahagya. Biglang, isang transparent shield ang bumalot sa paligid ng daga. Masayang nagsalita ang lalaki, bigyan ng pansin. Itabi ang sample specimen. Ang mga three-horned rat at maraming iba pang marsupial ay nalipol na. Ilang uri ng ibon ang nakaligtas. Sa kasalukuyan, umabot na sa 70% ang extinction rate. Lumingon si Hao Gaoming sa tabi niya at nagsalita, "Bilis. Mabilis na ihambing sa kasalukuyang archaeological data. Sa tingin ko, malapit na. Kung hindi, lahat ay mamamatay." Bigla, isang tawag ang narinig, "Old Hao. Ano pa ang tinatayuan mo dyan? Hindi pa rin tayo pwedeng huminto ngayon." Nakatingin sa modelong mundo na tumatakbo sa screen, sinabi ni Luli, "Ang extinction rate ay kailangang umabot sa 80% o higit pa. Iyan ang utos. Patuloy na malawakang extinction." Ang time dial at ang mga tunog ng tiktak ay umalinggaw sa kagubatan. Ang mga uri ng hayop na lumitaw ay karamihan ay mga unggoy. Isang unggoy ang kumakain ng prutas, pagkatapos ay lumingon. Nanlaki ang mata niya sa gulat nang makita ang flycam na nakalutang sa langit at ang mga kakaibang tunog. Sumigaw ang unggoy, itinapon ang pagkain at tumakbo. Patuloy siyang umakyat sa mga sanga gamit ang kanyang mabilis na katawan, umakyat sa puno at tumakbo sa isang sulok na hindi nakikita, nagtago sa likod ng puno. Palagi siyang humihingal at lumingon. Nang makita niyang tahimik na ang kagubatan, walang anumang paggalaw, bigla siyang nagulat nang lumutang sa likuran niya ang kakaibang bagay na iyon. Ang kagamitan ay winakasan ang mahabang braso nito na nagpatakot sa unggoy. Ang sigaw ay umalinggaw sa buong kagubatan.
Ang unggoy ay nakahandusay sa lupa, dahan-dahang binuksan ang mga mata. Nang na-realize niyang nasa isang malawak na espasyo siya, tumingin siya sa harap. Lumitaw ang malabong anino sa ilalim ng liwanag. Tatlong tao ang nakatitig sa unggoy, habang sina Tangli at Hao Gaoming ay nagsabi, ang liit talaga. Mukhang napakaka-eksaktong gawa. Itong maliit na bagay na ito. Nagsalita si Luli, subukan nating i-activate ang kanyang cerebral cortex at pagsamahin sa gene sequence ng tao. Ang unggoy sa kamay ni Luli ay maliit at nanginginig, habang sinabi niya, naniniwala ako na alam ninyo kung ano ang dapat gawin. Ngumiti ng bahagya si Tangli, tinanggap ang misyon na intindihan. Magsisimula na kaming mag-eksperimento ngayon. Takot na takot ang unggoy, madilim ang mukha niya. Isang tubo ang ipinasok sa kanyang bibig, habang nagbigay ng pag-iisip, ang pagkakaiba sa laki sa pagitan ng sample specimen na ito at ng normal na sample ay napakalaki. Ang unggoy ay nakatali sa mesa gamit ang tape. Narinig ang pagsusuri sa operasyon, bagaman mayroong world-leading medical equipment, kitang-kita pa rin sa harap ng mga mata ang kahirapan ng operasyon na ito. Kung magkakamali rin si Tang Zhaorui, wala nang iba sa planetang ito ang kayang tapusin ito. Nagsimulang gumana ang mga makina. Ang pag-iisip ay ibinigay, sana, ang resulta ay hindi masama. Sa pamamagitan ng pag-improve ni na Tang Zhaorui at iba pang siyentipiko, pinagsama ng 3-ape ang mga gene segment ng primitive humans at apeman upang mabuhay. Kasabay nito, mayroon silang intelligence upang mabuhay at umunlad sa bagong panahon. At kailangan nilang magkaroon ng logical thinking, kasabay nito, ang pagtaas ng antas ng pamumuhay ng tribe. Isang malaking bilang ng mga 3-ape ay nagsimula sa landas ng ebolusyon, at ang 3-ape na pinili ko, masasabing sila ang ninuno ng lahat ng tao sa miniature world number 1 na pinangalanang Guardians of the Ming. Lumitaw ang gene cells kasama ang mga nagpapatuloy na pag-iisip. Kasabay ng interbensyon sa eksperimento at patuloy na ebolusyon ng primitive 3-ape, ang komunidad ay unti-unting umunlad sa dalawang sangay. Ang sangay na isa ay nakikita na ang buong anyo ng tao. Sinundan ang proseso ng pangangaso ng mga primitive humans sa mga hayop. Ang analisis ay ibinigay, sa mundong ito, hindi mabilang na sinaunang nilalang ang naglalaban-laban para sa kaligtasan. Isang tao ang lumingon at tiningnan ang modernong kagamitan na lumulutang sa itaas. Ang sigaw ng takot ay umalinggaw sa research room. Tuwang-tuwa na tumawa si Hao Gaoming, nakatakot ang surveillance camera mo, pinatatakot mo sila. Mapaglaro namang sumagot si Tangli. Isipin mo na lang na may utang ako sa kanila ng isang masaganang pagkain. Sa sandaling ito, nang asar si Hao Gaoming, mukha ba ito sa unang beses na nakita mo ang time acceleration? Sumagot si Tangli, mas kalmado ako kaysa sa iyo. Sinabi mo na naman, ang lahat ng ito ay napakaganda, napakaswerte na nasaksihan ko ng personal. Talagang sulit. Narinig ito ni Hao Gaoming at ng asar, nagkamali ka ba? Sinabi mo na naman? Nag-aalin lang ang sumagot ang katabi niya, hindi. Hindi ko nakita ang reaksyon na iyon. Nagpatuloy si Hao Gaoming, malinaw na mayroon. Alam kong nagpapanggap ka lang na matuwid. Samantala, hawak ni Luli ang orasan sa kanyang kamay, kinakapa. Nakatayo siya sa harap ng bintana, nakatingin sa labas. Sa isip niya, sa hinaharap, kailangan silang umunlad ng mag-isa. Napaka-curious ako kung itong mga nilalang na ito ay makakarating sa parehong antas tulad natin. Ngumiti si Luli nang may pagkapilyo, wag niyo akong bigin. Sa sanga ng puno, isang maliit na hayop ang kaswal na tumatakbo. Tumingala siya. Bago pa man makatingala, natapak na siya ng malaking paa. Narinig ang boses habang umiikot ang miniature world time acceleration. Ang malaking halimaw ay pinupunit ang kanyang biktima. Nakatago sa likod ng puno ay isang anino ng tao. Samantala, ang pamilyar na boses ay nagpapatuloy, ang primitive human sa miniature world ay patuloy na nag-i-evolve sa ilalim ng pagmamasid ng nakatataas. Bagaman nagsimula na silang matuto kung paano gamitin ang mga tuo sa pangangaso, sa harap ng mga hari ng berdeng damo, maliit at mahina pa rin sila tulad ng dati. Nakita ng malaking halimaw ang presensya ng primitive humans. Umuwol ito. Nakayuko ang primitive humans, nakatayo roon, lumingon at agad na tumakbo. Sa paghabol ng ligaw na hayop, patuloy na sumusulyap ang primitive humans. Ang mabangis na hayop ay nagpakita ng matutulis na ngipin at sumulong. Naghahabulan ang tao at hayop sa kagubatan.
Narinig ang hindi kilalang mga himig. Hawak ng primitive humans ang sibat at umakyat sa puno. Narinig ang mga tunog, ang matutulis na sanga ay tumama sa lupa, nagpatigil sa mabangis na hayop. Ang tingin niya ay agad na naging determinado at matalim. Ang primitive humans, hawak ang sibat, ay lumapit. Sa itaas nila ay isang uri ng modernong makina. Ang halimaw ay nakatayo roon, nakaharap sa primitive humans. Sa huli, nanalo ang tao. Ang mabangis na hayop ay inihaw. Narinig ang mga salita, upang makuha ang pabor ng nakatataas, mabilis na nakilala ang primitive humans sa mga hayop. Mabilis silang naging hari sa natural na mundo. Patuloy silang umusad ng malakas patungo sa sibilisasyon. Ang mga individual na populasyon ay lumitaw sa anyo ng mga tribo. Nagsimula ang tao na matutong gumamit ng wika upang makipag-ugnayan, nagsimula na tuklasin ang labas ng mundo. Ang mga flying devices ay nakalutang sa itaas habang patuloy na narinig ang mga salita. Kasama ang pagsilang at pag-unlad ng agrikultural na sibilisasyon, ang pagpapala ng nakatataas ay naging ang pinakadakila at pinakasagradong alamat ng primitive humans. Ang nagniningning na gintong sinag ay itinuturing na mga binhi. Nakatayo si Luli sa harap ng malaking screen na nagpakita ng modelo ng Earth at nagsalita, ang sibilisasyon ng miniature human race ay umusad pa ng isang hakbang. Ang planong lumikha ng mundo ay nagtagumpay. Ang buong research room, nang marinig ito, parang nabunutan ng tinik. Tuwang-tuwa silang sumigaw. Tumayo si Hao Gaoming, habang nakangiti, sinabi niya, ang mundo ko ay ginawa ko ng sarili kong kamay. Nagpatuloy si Anthony, mas may kahulugan ito kaysa sa gene research. Nagbigay siya ng mungkahi, Sir, bakit hindi natin, sa magandang sitwasyon ngayon, ipagpatuloy na isulong pa ito ng isang hakbang? Narinig ito ni Luli at sumagot, upang mapabilis ang ebolusyon at pag-unlad ng miniature world, binuksan ko na ang time acceleration na 100,000 beses, kahit naubos na ang aking oras, hindi ko pinansin. Lumitaw ang pangalan at edad. Pangalan, Luli. Edad, 28. Natitirang lifespan, 234 taon, 6 buwan, 11 araw, 12 oras, 23 minuto, 5 segundo. Natulala si Tang Li. Sa isip niya, kapag gumagamit si Sir ng malaking dami ng oras upang pabilisin ang ebolusyon ng mundo, hindi kaya't. Hindi rin napigilan ni Hao Gaoming na magtaka, naubos na. Kalmadong nagpatuloy si Luli na magbigay ng solusyon, ngunit naisip ko ang isang win-win approach. Nagsalita si Tang Li, ano po ang ibig ninyong sabihin? Nakatingin sa komplikadong modelo ng Earth sa screen, ipinaliwanag ni Luli, ang mga tao sa miniature world ay nagsimula na sa tamang landas ng pag-unlad ng sibilisasyon. Pagkalipas ng ilang panahon pa, maaari kaya silang pumirma ng kontrata sa akin. Lumingon si Luli sa kanila at nagtanong, mayroon ba kayong anumang paraan upang ilagay ang konsepto ng pagbili at pagbenta ng oras sa kanilang mga gene? Tulad ng pagkatakot sa dilim, pagkatakot sa apoy, ganoon. Narinig ang mungkahi na ito, natigilan silang tatlo at tiningnan siya. Hindi masyadong nagbigay pansin si Luli, ngumiti lamang ng bahagya at sinabi, mula sa kapanganakan, nabuhay na sila sa takot. Seryosong nagtanong muli si Tang Li, ang ibig po ninyong sabihin, ang pagbili at pagbenta ng oras ay magiging kanilang totem. Sumang-ayon si Luli, sa panahong iyon, hayaan ang bawat isa na magbigay ng kaunting lifespan. Umiti siya ng may pagkapilyo, isa rin itong bukid ng oras na may kamanghamanghang tubo. Hindi kasama ang paghihiganti. Bukid ng oras. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang lupa ay lamat-lamat dahil sa tuyot. 2 tao sa tribo ang nakatingin sa harap na may seryosong tingin. Isang lalaking may maitim na balat, nakasuot ng string ng mga bungo sa liig, nagtaas ng 2 kamay sa langit, ang init. Gusto kong uminom ng tubig. Sa kakaibang wika. Isang taong nakatali ay nananatiling tahimik habang muling umalinggaw ang boses, mga Diyos. Patawarin ninyo ang aming mga kasalanan. Hayaan ninyong umulan. Sa gitna ng isang bilog ay isang taong nakatali kasama ang lalaking nakatayo doon. Patuloy na bumibigkas, kami ay maghahandog ng sakripisyo at mananalangin para sa pagpapala ninyo. Tiningnan ng lalaki ang batang lalaki, kalmadong nagsabi, ang pagsasakripisyo ng buhay para sa mga Diyos ay karangalan. Lahat ng pamilya nila ay dahil dito ay nakakuha ng pagpapala ng mga Diyos.
Isang palad na kutsilyo ang kinuha, kasama ang tusong salita, nasa iyo ang mga Diyos. Sa kagubatan, narinig ang tunog ng hangin, nagpapakilos sa mga dahon, naglalabas ng kaluskos. Isang bagay ang narinig na nagpatakip sa mata ng lalaking nasa tribo, batang lalaki, at iba pa na tumingin sa tunog. Mula sa langit, lumulutang ang isang kakaibang electronic device para sa kanila. Tinaas ng lalaki ang kanyang ulo, sa isip niya, Liaodiudes. Ibig sabihin ang anghel sa itaas. Agad niyang itinaas ang dalawang kamay sa langit, nagmakaawa, mga Diyos, Sir, mangyaring bigyan ninyo kami ng ulan. Kusang loob naming ihahandog ang alipin bilang sakripisyo. Narinig ang ingay mula sa makina. Humimig ng tidesan si Luli. Sinundan niya ang lahat ng nangyayari sa screen. Sa isip niya, noon, gusto ko sanang kolektahin ang lifespan ng sakripisyong ito, pero medyo kalmado masyado itong sakripisyo. Nakaka-interes tuloy ako. Umiti siya ng bahagya, sige na, tatanggapin ko. Isang sinag ng liwanag ang dumaan sa lupa. Hindi nagtagal, bumulusok ang usok at alikabok. Ang grupo ng mga tao ay lumuhod sa lupa, bumubulong at nagsasalita sa kanilang wika. Bigla, isang robotic arm ang kumuha sa katawan ng batang lalaki na nagpasigaw sa kanya sa takot. Ang flycam sa itaas ay patuloy na lumilipad. Bumalik ito sa lugar na may mga modernong makina. Binuksan ng batang lalaki ang kanyang mga mata. Agad siyang nataranta at biglang umupo. Nag-aalala siyang tumingin sa makina. Nakita ang malawak na espasyo na may hindi mabilang nakakaibang bagay, nagtaka siya sa wika ng tribo. Habang nagtataka pa rin siya, mula sa malayo, narinig ang boses, napakatapang mo. Kahit ganito, hindi ka pa rin matatakot. Lumitaw ang screen. Nagsalita si Luli, o baka naman nagpapanggap ka lang na kalmado. Umatras ang batang lalaki, nagtatanong, Liaodiudes. Na isinalin bilang Diyos. Mabilis na nagsalita ang batang lalaki sa pamamagitan ng translator ni Luli. Ang nilalaman ng kanyang sinasabi ay, narinig ko lang ang alamat ng mga anghel na bumaba sa lupa. Hindi ko akalain na makikita ko pa ang Diyos dito. Kung maaari, sana, Diyos, Lord, maalis ninyo ang tagtuyot at iligtas ang aking tribo. Hinihiling ko po sa inyo na parusahan ng mahigpit ang mga nagdaos ng masamang seremonya na iyon. Nagsalita si Luli, Giseng, may puso ng karaniwang tao at naghihiganti. Lubos akong nasiyahan sa iyo. Pumiti siya ng may pagkapilyo, nagpatuloy, paano kung ganito? Lahat ng gusto mo, alam mo ba kung paano mo ito makukuha ng sarili mo? Unti-unting nagtipon ang liwanag sa ibabaw ng ulo ng batang lalaki na nagpataka sa kanya. Lumitaw ang kontrata at lumutang sa ere. Nagmungkahi si Luli, pirmihan mo ito rito at magiging kinatawan ka ko. Naintindihan mo ang ibig kong sabihin? Makukuha mo ang kakayahan na kontrolin ang tadhana ng ibang tao. Ikaw ang magiging unang kinatawan na bumaba sa lupa. Pumiti si Luli ng may pagkapilyo, ang kanyang mga mata ay may malalim na kahulugan, nagtanong, kumusta? May tapang ka bang subukan? Kinatawan na bumaba sa lupa. Dahan-dahang iniabot niya ang kanyang kamay sa harap niya. Seryoso ang mukha niya. Sinubukan niyang hawakan ang papel ng kontrata. Isang malakas na sinag ng liwanag ang lumabas. Ang batang lalaki ay nanatiling determinado, ngunit pagkatapos ay nagulat. Sa makapal na ulap, narinig ang kakaibang tunog. Tinaas ng pinuno ng tribo ang kanyang mga kamay at sumigaw, ulan. Hangin. Bigla, ang maitim na ulap ay naging isang whirlpool, nagpakita ng kidlat na tumama pababa. Nanlaki ang mata ng lalaki sa gulat. Ang bagay na tumama sa lupa ay nagdulot ng malaking impact sa malaking lugar. Ang pinuno ng club ay tumalsik at dumausdos sa lupa. Tumutulo ang dugo sa ilong, sinubukan niyang tumayo. Unti-unting nawala ang usok at alikabok. Ang anino ay unti-unting luminaw. Ang batang lalaki ay tumayo ng tuwid at nagsalita sa kanyang wika, ako, Adelap, ay nakatanggap ng regalo mula sa Diyos. Ako ay bumalik kasama ang propesya sa bundok. Sa tuktok ng bundok, lumipad ang bandila. Sa nayon, umalingaw-ngaw ang malakas na sigawan. Ito ay patuloy na walang tigil. Unti-unting lumabas ang puting usok. Narinig ang mga yabag. Nagtipon ang grupo ng mga tao sa isang lugar, naghihintay sa kanya. Malakas siyang nagsalita, hoy, mga mandirigman ng tribo. Sa ilalim ng proteksyon ng Diyos, kailangan nating lupigin itong buong kontinente.
At ngayong araw, para sa ating mga kabataan, isang napakahalagang araw. Mula ngayon, magiging tunay tayong mga mandirigma. Narinig ito, lahat ng tao sa tribo ay nasasabik na sumigaw, hurra. Eli! Hooray! Hooray! Patuloy siyang nagsalita sa harap ng mga tao sa tribo, ako ay naging kinatawan na pinili ng Diyos. Kasama ang lahat, pumirma tayo ng kasunduan upang mabilis na maging mga taong may kakayahang lumaban. Sa ilalim ng mga makina, isang determinado anino ang nakatayo, nakataas ang mga kamay, nag-aanyaya, ihandog ang inyong buhay sa Diyos. Babasbasan kayo ng Diyos upang maging hindi matatalo. Hayaan ng Diyos na masaksihan ang ating paglaki. Mula sa itaas, isang malakas na sinag ng liwanag ang lumabas, tumama sa grupo ng mga tao sa ibaba. Hindi nagtagal, ang mga kalamnan ay dahan-dahang umunlad at naging mas matikas. Mula sa makina, ang time dial ay bumalot sa sinag ng liwanag. Seryoso ang mukha niya, tahimik siyang nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Lumipad ang alikabok, bumalot sa espasyo at dahan-dahang nawala. Ang mga tao sa tribo ay natulala, nagtatanong, ang ating mga katawan, paano ito nangyari? Hindi rin napigilan ng katabi na magtaka, tayo naging malakas na tayo. Habang hindi pa rin nila maintindihan ang nangyayari, isang boses ang nagsalita, nagpapaliwanag, iyan ang pagpapala ng Diyos. Tinutulungan kayo na mabilis na mabago ang inyong katawan sa inyong pangmatandang anyo sa hinaharap. Ang nawala ay ang mahina na panahon ng pagkabata. Ang mga tao sa tribo ay nakatitig sa kanya, pagkatapos ay nagtinginan sila sa isa't isa. Lahat sila ay nagtaas ng mga sibat. Sabay-sabay silang nagsabi, sumasang-ayon kami. Long live the God! Long live Lord Adelap! Sa paanan ng bundok, umalingaw ang malalakas na tawag sa wika ng tribo. Mahabang pila ng mga tao ang nakatayo ng hanay, may hawak na sandata, nakikinig sa tawag. Ngayong araw, kailangan nating ganap na durugin ang mahina na tribo ni Adelap. Ang kanilang mga lalaki ay magiging aming merienda, at ang kanilang mga babae ay magiging aming kagamitan sa pagpaparami. Sabay-sabay silang sumigaw ng malakas, long live the Beast Tribe. Sa tuktok ng bangin, may ilang mga anino na gumagalaw. Unti-unting dumami ang mga tao at umabot sa buong bangin. Bigla, nanlaki ang mata ng isang lalaki sa gulat. Madilim ang mukha niya. Nabigla siya sa takot. Sa isip niya, paano ito? Sa ganitong bilang, lahat ng kanilang mga lalaki ay dapat mga batang lalaki lang, di ba? Nakita ang mga anino, hindi niya mapigilan ang pagtataka. Sa isip niya, lahat ng tribo sa kalapit na lugar ay pinapatay na namin. At walang anumang reinforcement. Nakatingin sa taong nasa harap niya, tinanong niya ang sarili, ito ba si Lord Adelap? Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng utos, hoy, mga mandirigma. Sa ilalim ng pagmamasid ng Diyos, labanan natin sila. Kunin natin ang kanilang mga buhay at ihandog sa Diyos. Ang flycam ay lumilipad, nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Nagsimulang sumugod ang mga tao ng tribo. Sumigaw ang lahat, patayin. Patayin! Para sa Diyos. Para kay Lord Adelap. Sa ibang lugar, humikab si Luli. Sa laboratorio, ang modernong makina ay gumagana, nag-collect ng lifespan. Patuloy siyang nag-iisip ha. Mukhang nasa time-killing phase na ang digmaan. Pero dapat ko ba sabihin na napakaliit ng gastos? Kumpara sa totoong mundo, ang time span ng miniature world, syempre, ay umiiral din sa miniature state. Bumuntong hininga si Luli, mukhang medyo nabigo. Sa isip niya, kaya, hindi ko inaasahan na makakakuha ng malaking halaga ng oras sa isang beses. Kaya ko lang maging mapagpasensya at maghintay. Bigla, may na-realize siya. Ang maliliit na sinag ng liwanag na lumalabas mula sa modernong makina ay patuloy na tumataas. Nagtaka siya, ganoon karami? Isang digmaan lang, pero nakakuha ng ganito karaming lifespan. Ang batang lalaking ito, ano kaya ang iniisip niya? Bigla siyang napatigil, nagbago ang kanyang pananaw. Sandali. Ngayon, ang underworld ay nasa time acceleration environment. Maaari rin nating sabihin na baka hindi lang sila naglulunsad ng isang digmaan. Maaari rin itong 10-10 digmaan, o kahit daan-daang digmaan. Kung ganoon, ngumiti si Luli ng may pagkapilyo. Kinumpirma niya, talaga namang nilulusob niya ang buong kontinente. Ang sikat ng araw ay nagniningning sa lahat ng bagay.
Isang balahibo ang nakalutang sa himpapawid. Isang ibon ang lumilipad sa tuktok ng mataas na bundok. Sa mataas at matatag na kuta, isang kamay ang nagkakabit ng protective gear strap. Ang anino ay nakatayo sa harap ng marangyang salamin, nakasuot ng itim na balabal. Isang babae ang nakaluhod, nag-abot ng espada. Isang kamay ang kumuha ng espada at naisip, isang buhay akong sundalo, nakipaglaban ng higit sa 300 taon. Ang anino ay naglalakad sa malawak na koridor na may mga walang tigil na pag-iisip. Bawat hakbang ay papalapit. Sa pamamagitan ng regalong ibinigay ng Diyos, ang aking sibilisasyon ay umusad sa buong kontinente. Lumitaw ang larawan ng mga taong kinukuha ang kanilang lifespan. Ang aking mga mamamayan ay nag-aalay ng kanilang lifespan sa Diyos. Ang Diyos ay naghihiganti sa kaalaman at mga binhi. Ngunit ang natatanggap ko ay ang mabilis na paglaki ng mga mandirigma at mga magsasaka. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga tao na nakahanay ng maayos, ang mga benepisyo ay ibinigay. Ito ay nagpapahintulot sa akin na mabilis na mapaunlad ang aking hukbo sa maikling panahon. Bagaman naging paborito ng Diyos, gayunpaman, sa ilalim ng sikat ng araw, ang anino ng isang lalaking patuloy na umuubo ay nakalimbag. Siya ay natumba at na-realize niya na malapit na rin siyang mamatay. Bagaman malapit na siyang bumagsak, siya ay tapat pa rin na sumasamba sa makapangyarihan na Diyos. Isang bahagyang panghihinayang ang nakatago sa kanyang pag-iisip. Hindi ba't 300 taon lamang ang lifespan? Ginugol ko ang 300 taon upang gawing imperyo ang aking tribo. Ang modelo ng mundo ay lumitaw sa kanyang isip, kasama ang mga tagumpay na nagawa niya. Pinag-isa ko ang 4 na kontinente sa mundo. Kaya ko pang gawin ang marami pa. Dahil ako, ang batang pinili mismo ng Diyos, ako ay si Lord Adelap. Sa gitna ng mga puno sa madilim na kagubatan, narinig ang mga yabag sa lupa, kasama ang boses, "Kuya, itong kampanya na ito ay kailangan munang ipagpaliban." Sumagot ang isa, "Deolatus, ako ang general ng imperyo. Itong 10,000 tao na ito." Nag-aalala na lumingon si Theolatus at nagtanong, "Ngayon, hindi maganda ang kalusugan ng punong pari. Baka hindi siya makapagdesisyon agad." Narinig ito, sumagot ang kuya, "Kaya nga kailangan ko makipagkita agad sa punong pari." Naglakad silang dalawa sa koridor. Nagtanong ang kuya, "Sinira ang katahimikan, decide the way," tinanong ko. "Pumayag ba ang traveling painter na samahan ka ng isang kaibigan?" Natulala si Theolatus, "Ha?" Pagkatapos ay nagpatuloy, "Kahapon, nagkaroon ng pagsusulit. Ako lang at ang anak ng punong manggagamot ang nakapasa." Sinulyapan siya at sinabi, "Tingnan mo. Ang talento ko ay sa pagpipinta." Narinig ito, naguluhan siya, "Kuya, sinabi mo di." Nang dumating dito, nawala ng pasensya ang kuya. Kumunot ang noo niya at sinabi, "Hindi mo pa rin naiintindihan? Ang pakikipaglaban ay hindi ang forte mo, Deolatus." Natigilan si Theolatus, hindi alam kung ano ang sasabihin, habang patuloy sa pagsasalita ang kanyang kuya nang hindi tumitigil, "Kailangan mo lang maging masipag sa pag-aaral ng pagpipinta. Hintayin mo na ma-inherit ko ang trono, pagkatapos ay palawakin ko ang iyong painting school sa buong bansa. Para kang sumikat dahil sa pagpapanggap. Kahit na hindi ka nakabilang sa royal family." Narinig ito, natulala siya, bahagyang nagulat na tiningnan ang kanyang kuya. Sa ilalim ng maringal na kuta, bumukas ang pinto kasama ang sigaw, "Punong pari. Nandito po ba kayo?" Agad na pinigilan siya ng katabi niya, "Kuya, maging magalang po kayo." Bagaman, sumigaw pa rin ang kuya, "Punong pari. May gusto po akong sabihin sa inyo." Ngunit noong sandaling iyon, ang anino ng matandang lalaki na may maitim na mga mata ay nakaupo ng walang galaw sa hagdan, nakahawak sa espada, nakayuko ang ulo. Nagsalita ang kuya upang ipaliwanag, "Kailangan nating samantalahin ang tagumpay at sumulong. Kailangan ko agad." Ngunit bigla siyang napatigil. Ang anino ng matandang lalaki na may maitim na mga mata ay nakaupo ng walang galaw, na nagpatulala sa 2 tao. Nautal siyang nagtanong, "Tao?" Nagmadaling tumakbo si Theolatus at sumigaw ng nataranta, "Punong pari." Lumuha siya, nag-aalala na nagtanong, "Kuya, ano na ang gagawin natin ngayon?" Ngunit bigla, hindi niya napigilan ang pagtataka dahil sa mukha ng kuya niya na nakangiti ng masaya. "Punong pari," nagpunta siya sa Spirit Temple. Bigla, mula sa malayo, isang sinag ng liwanag ang lumitaw. Nagtaka silang dalawa at lumingon.
Sa sinag ng liwanag na iyon, lumitaw si Luli, nakataas ang mga kamay. Nagtaka si Theolatus at nagtanong, ito na ba? Habang si Luli ay ngumiti ng may pagkapilyo. Narinig ang pagdududa, mga Diyos, sir. Si Luli ay lumulutang sa itaas. Ang dalawang tao sa ibaba ay parehong takot at nagulat. Sa ilalim ng ngiti ni Luli, naisip ng kuya, Diyos. Diyos nga. Lumapag siya gamit ang kanyang mga paa. Ang dalawang tao ay hindi nagsalita. Madilim ang mukha nila habang nakatingin sa kanya. Narinig ang mga yabag kasama ang paghimig. Nautal na nagsalita ang kuya, Diyos. Diyos, Sir D. Hindi pinansin ni Luli. Diretsong lumampas siya sa kanya, lumakad patungo sa anino na nakaupo. Wala na siyang hininga ngayon. Nagsalita siya, pinupuri, Adelap, napakahusay ng ginawa mo. Natapos mo ng maayos ang misyon na ibinigay ko sa iyo. Ang pagkamatay na ito. Hawak niya pa rin ang espada, nananatiling tapat. Habang nagkomento si Luli, sa isang banda, masasabing angkop din sa iyong pagiging hari. Pagkatapos, lumingon siya at nagsabi sa dalawang tao sa likuran, dapat magsaliksik kayo ng kaunti sa isyu ng paghalili. Dahil dito, nanlaki ang mata nila sa gulat. Nagulat ang kuya. Nalugmok siya sa pag-iisip. Sigurado nga. Kapag namatay na ang matandang hari, lumilitaw agad ang Diyos. Ngumiti siya ng may pagkapilyo. Totoo nga. Para sa usapin ng paghalili sa trono, kung makukuha ang pag-apruba ng Diyos, magiging lubos na kapanipaniwala. Sa harap ng mga ministro, mababawasan ang maraming problema. Ngunit bigla, may narinig na tawag mula sa likuran, mga Diyos, sir. Hinila nito siya mula sa kanyang pag-iisip. Lumuhod si Theolatus at sinabi, ang amang hari ay personal na nagpahayag na ako ang nag-iisang tagahalili ng kaharian ni Adelap. Umiti ng bahagya si Luli, habang madilim ang mukha ng kuya, naisip niya, anong sinasabi ng walang hiya na ito? Nagpatuloy si Theolatus, bagaman ang kuya ay may kahanga-hangang mga tagumpay sa labanan, sa katunayan, ito ay batay sa bilang ng mga kawan ng hari. Ang kuya ay matapang ngunit hindi tuso. Hindi mahusay sa paggamit ng taktika. Sa totoo lang, hindi siya angkop na tagahalili sa trono ng amang hari. Narinig ito, agad na sinunggaban ng kuya ang liig ng taong nasa harap niya at sumigaw ng malakas, itong walang hiya na ito. Kailan sinabi ng amang hari ang mga salitang ito? Noong umatake ako sa libu-libong mga kuta na may 500 scout, ano iyon? Hindi ako magaling sa paggamit ng taktika. Kumunot ang noo niya at nanginginig ang mga ngipin. Mag-ingat ka sa iyong mga iniisip. Kilalang-kilala ko iyan. Gusto mo lang matiyak ang iyong maluwag at marangyang posisyon bilang miyembro ng royal family. Nautal na sinabi ni Theolatus, hindi-hindig. Pagkatapos, lumingon silang dalawa at tiningnan si Luli. Nakakrus ang mga braso ni Luli sa dibdib, kalmado siyang nagsalita, ayaw ko kayong pakialaman sa mga usapin ninyo sa pamilya. Wala rin akong oras para pakialaman. Nagbibigay lang ako ng magandang paalala sa dalawang prinsipe. Ang inyong imperyo ay wala sa inyong mundo. Ngumiti ng bahagya si Luli, nagpatuloy, lahat ay nasa aking palad. Kung hindi kayo susunod Narinig ito, tahimik lang silang dalawa. Itinaas niya ang salamin niya at nagbanta, talagang itatapon kayo ng Diyos. Itinaas ni Luli ang kanyang kamay upang ipakita ang kanyang kakayahan at nagtanong, naiintindihan na ba ninyong dalawa? Bumalik sa totoong mundo. Bumuntong hininga si Luli, nakahilig sa upuan, nagreklamo, naku, delikado masyado. Muntik na akong masangkot sa away. Napakagulo ng mga taong ito. Itinaas niya ang kanyang hinlalaki, nasiyahan, sasabihin ko di.